Kamusta mga kanegosyo? Bilang isang Pilipino, nasa Pilipinas ka man o kahit isa kang OFW na nagtatrabaho ng malayo sa pamilya mo, siguradong pangarap mo rin ang umasenso sa buhay, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya. Pero aminin na natin, madalas iniisip natin na baka hanggang pangarap na lang ito, lalo na kung marami ka nang sinubukan ng mga paraan para abutin yung mga pangarap mo. Pero bago mo tuluyang ibaon sa limot ang pag-asang umasenso, baka makakatulong sa iyo ang video na ito. Pag-uusapan natin ang 9 proven and tested na diskarte para umasenso ka. Nandito ka man sa Pilipinas o kahit na nagtatrabaho ka sa ibang bansa bilang OFW. Ito ay mga subok na at mga practical na mga hakbang para mas mapalago mo hindi lang ang pera mo, kundi pati ang sarili mo. Ako po si Roy Z and welcome sa negosyo. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, makikipindot naman ang ating like button at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong mga upload. Kaya naman kung seryoso kang baguhin ang takbo ng buhay mo at abutin ang lahat ng mga pangarap mo at para sa pamilya mo, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Without further ado, narito ang diskarte number 1. Magkaroon ng financial goals. Isa sa pinaka-importanteng diskarte para umasenso bilang isang OFW ay magkaroon ka ng malinaw na financial goals. Hindi pwedeng bahala na o basta padala ka na lang ng padala ng pera. Kailangan may direksyon kung saan mo gustong mapunta yung perang pinaghihirapan mo. Ang financial goals ay pwedeng short term, katulad ng makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon. Pwede rin itong maging long term, kagaya ng halimbawa gusto mo makabili ng bahay sa Pilipinas or magtayo ng sarili mong negosyo sa loob ng 5 taon. Kapag may financial goals ka, mas madaling mag-prioritize ng mga savings at naiiwasan mo ang mga gastos na hindi naman talaga kailangan. Mas makakaiwas ka sa luho at mas focus ka sa kung paano mapapalago ang perang kinikita mo. Sabi nga, a goal without a plan is just a wish. Kaya kung gusto mong umasenso kabayan, dapat mayroon kang plano na sinusundan. Diskarte number 2. Iwasan ang lifestyle inflation. Ang lifestyle inflation ay yung tendency na habang lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang gastos mo. Halimbawa, kung dati okay ka naman sa 100 piso na ulam, pero nung tumaas na ang sahod mo, biglang kailangan lagi ka nang sa labas kumakain. Kung dati-rati okay ka naman sa cellphone na naibibigay yung mga basic needs mo, pero ngayon parang kailangan laging mamahalin at kailangan laging upgraded. Ang problema rito, walang natitira sa kinikita mo kahit mas tumataas pa ito. Kaya kahit isa kang OFW na dollars ang kinikita, kung hindi mo may manage ang lifestyle mo ng maayos, parang hindi rin mag-i-improve ang finances mo. Iwasan mo ito sa pamamagitan ng intentional living. Taasan mo ang savings mo at hindi ang lifestyle mo. Lagi mong tatandaan na ang tunay na kayamanan ay hindi sa dami ng perang kinikita, kundi sa dami ng savings at sa dami ng perang nai-invest mo kalaunan. Kaya naman napaka-importante na you only live below your means, spend less and save more. Maging consistent ka sa pag-iipon and later on, magagamit mo ito para makapagsimula ka ng negosyo or mailagay mo sa isang magandang investment. Diskarte number 3. Mag-aral ng financial literacy. Alam nyo ba na kahit gaano pala kalaki ang perang sinasahod natin sa ibang bansa, kung hindi mo naman alam kung paano ito i-manage, mauuwi lang din sa wala ang pinaghirapan natin. Kaya naman napakahalagang pag-aralan ang financial literacy. Ibig sabihin, marunong kang mag-budget, marunong kang mag-save, umiiwas ka sa utang at nag-i-invest ka ng tama. Hindi mo kailangan maging accountant o maging eksperto para matutunan ang mga ito. Maraming free resources online kagaya ng mga YouTube videos, mga e-books, podcast, mga webinars tungkol sa pamimera. Magbasa ka ng mga libro katulad ng Rich Dad Poor Dad o sumali sa mga financial groups sa Facebook para matuto ka mula sa experience ng ibang tao. Kapag marunong ka sa pera,
Hindi ka lang basta OFW na kumikita. Isa kang OFW na pinapalago ang kinikita. Tandaan mo, ang goal natin ay hindi lamang makapagpadala, kundi makapag-ipon, makapag-invest at makauwi ng may sariling negosyo or may sariling bahay sa Pilipinas. Mag-subscribe ka rin sa YouTube channel ng negosyo, syempre para tuloy-tuloy kang matuto ng tamang mga diskarte, hindi lamang sa pera kundi maging sa self-improvement. Diskarte number 4, mag-invest sa mga bagong skills. Kung gusto mong umasenso, hindi lamang sapat ang masipag ka. Kailangan mo ring mag-level up. At ang isa sa pinakamatalinong diskarte para sa isang OFW o kahit maging sinong Pilipino ay ang mag-invest sa sariling skills. Bakit? Kasi ang skills mo hindi ito mananakaw, hindi ito mabubulok at pwede mo itong pagkakitaan habang buhay. Halimbawa, kapag natuto ka sa mga digital marketing, graphic designing or even basic accounting, mag-aral ka ng mga video editing skills, pwede mo itong gamitin sa future na negosyo mo or pwede kang maging freelancer habang nasa abroad ka. Pwede mo rin itong gamitin kung gusto mo magsimula ng sarili mong vlog sa YouTube or sa Facebook. Hindi rin kailangan na mahal ang matuto. Sabi ko nga sa inyo kanina, maraming online courses na libre lamang. Murang-mura lang ang manood sa YouTube. Pwede ka rin mag-subscribe sa Coursera or pwede kang mag-aral sa TESDA habang nagbabakasyon ka sa Pilipinas at napakarami pang iba. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Kung gusto mong mas malaki ang kitain mo in the future, simulan mo na ang magpalawak ng iyong kaalaman at magdagdag ng mga panibagong mga skills. Diskarte number 5, magkaroon ng emergency fund. Isa na siguro ito sa pinaka-importante na diskarte ng pagiging financially stable at lagi na natin itong binabanggit noon pa man. Magkaroon ka ng emergency fund. Ito yung ipon na hindi mo gagalawin, maliban na lang kung may mga biglaang pangangailangan or emergency. Ang ideal talaga, dapat meron kang 3 to 6 months worth ng monthly expenses na nakatabi para sa oras ng pangangailangan. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang buwan ng gastos mo, aim for at least 60,000 or hanggang 120,000 pesos as your emergency fund. Importante ito lalo na para sa mga OFW dahil hindi habang buhay may trabaho tayo sa abroad. At kung may mangyari na hindi inaasahan, at least may buffer ka rin habang naghahanap ka ng bagong source of income. Laging tatandaan ang emergency fund ang magiging sandalan mo sa panahon ng kagipitan. Diskarte number 6, mag-start ng small business. Isa sa pinaka-epektibong paraan para umasenso kahit isa kang OFW ay ang pagnenegosyo. Kahit maliit lang sa simula, gaya ng sari-sari store, online selling, food cart or even e-loading. Ang mahalaga ay nagsisimula ka magnegosyo at dahil dito ay natututo ka. Ang negosyo, unlike sa sweldo, ay may malaking income potential at pwedeng lumago over time. Ang maganda pa rito, marami ng negosyo ngayon ang pwedeng patakbuhin kahit pa nasa ibang bansa ka. As long as meron kang mapapagkatiwalaang tao sa Pilipinas at meron kang malinaw na sistema, kahit paunti-unti, pwedeng lumago. Basta, consistent. Remember this, hindi mo kailangan maging expert kaagad. Basta willing kang matuto at mag-adjust, pwede kang magtagumpay. Small start but very big potential. Diskarte number 7, turuan ang pamilya ng financial literacy. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo bilang OFW, kung ang pamilya mo naman sa Pilipinas ay hindi marunong humawak ng pera, naku po, mauuwi rin sa wala ang lahat ng pinaghihirapan mo. Kaya napakahalaga na turuan mo sila ng basic financial literacy. Ibig sabihin, dapat alam nila kung paano ang tamang pagbabudget, mag-save at dapat alam din nila kung bakit sobrang halaga ng emergency fund. Turuan mo din silang i-prioritize ang needs kesa sa mga wants at huwag maging one day millionaire kapag meron kang padala. Pwede mo silang bigyan ng mga libro or bigyan ng mga links ng mga video or mga applications na nagtuturo sa tamang paghawak ng pera. Alam nyo kabayan, sobrang ganda kung kasali sila sa financial goals mo
para naman sabay-sabay kayong umaangat at hindi lang ikaw ang nakakaintindi sa pag-handle ng tama ng pera. Ang tunay na pag-asenso ay kapag buo ang pamilya mong marunong mag-manage ng pera. Diskarte number 8. Matutong mag-invest. Ang pag-iipon ay napakahalaga, pero kung gusto mong mas lalo pang mapalago ang pera mo, dapat matuto ka ring mag-invest. Hindi sapat na puro lang ipon sa bangko. Bakit? Dahil ang inflation o pagtaas ng bilihin ay unti-unting kumakain sa value ng pera mo. Kung ang interest sa savings account mo ay 0.25% lamang kada taon, pero ang value ng inflation ay umaabot ng 4 to 6%, naku po, talo ka na kaagad. Kaya naman kailangan mong matutong mag-invest sa mga bagay na pwedeng kumita ng mas mataas. Katulad ng mutual funds, stock market, magsimula ka lang sa maliit muna hanggang sa matutunan mo yung tamang proseso. And then, pwede ka rin mag-invest sa real estate or pwede kang magtayo ng small business, pero ito ang uso talaga ngayon, digital assets. Kung marunong ka sa risk management, syempre. Pero tandaan na huwag kang mag-invest nang hindi mo nauunawaan. Importante na aralin mo muna, mag-research ka, manood ka ng videos at magtanong ka sa mga eksperto. Ang goal mo ay calculated risk ang investment, hindi sugal. Kapag marunong ka mag-invest, hindi lang pera ang lumalago, pati ang mindset mo. Diskarte number 9. Surround yourself with growth-minded people. Kung seryoso kang umasenso sa buhay, sa karir o sa negosyo mo, isa sa pinaka-importanting bagay na dapat mong malaman ay kung sino ang madalas mong kasama. Kasi madalas talaga na nangyayari. Kung anong klase ng buhay ng mga taong nakakasama mo, madalas na yun na rin ang nagiging buhay mo. Kapag ang mga kaibigan mo ay puro reklamador, puro gastador, puro lakwatsa at walang planong umangat sa buhay, malaki ang chance na mahihila ka rin nila pababa. Pero kapag ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mayroong malalaking goals, marunong magplano para sa kinabukasan, nag-i-invest sa sarili para mapalago ang kaalaman, mga taong asensado sa buhay at very supportive sa growth mo, mapapaisip ka rin, may inspire ka na gawin ang mga bawat hakbang na ginagawa nila para umasenso ka rin katulad nila. Hindi ko naman sinabing magpaalam ka sa mga dati mo ng kaibigan, pero kailangan mo lang nalimitahan ang oras mo sa mga taong hindi aligned sa goals mo. Mas maganda kung may mga kasama kang nagbabasa ng financial books, may sariling business or sariling side hustle, marunong humawak ng pera, makikipagkwentuhan sa iyo tungkol sa malalaking pangarap sa buhay at maging sa mga past experiences nila na marami ka talagang matututunan, at mga tao na may positive mindset kahit na may malaking problemang pinagdadaanan. Kasi kanegosyo, alam mo, ang positive attitude, positive energy at positive mindset, masarap mahawa sa ganito. Kaya kung gusto mong lumipad at maabot yung mga pangarap mo sa buhay at umasenso eventually, sumama ka sa mga taong marunong lumipad at ginagawa mga diskarte para umasenso. Pero lagi mong tatandaan na sa huli, nasa iyo pa rin ang desisyon kung gusto mong umasenso sa buhay or manatiling problemado dyan sa finances mo. Pero kung i-apply mo kahit ilan sa mga diskarte na napag-usapan natin sa video na ito, siguradong may mangyayari na pagbabago dyan sa buhay mo. Kaya naman kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like, subscribe at i-share mo na rin to sa mga kaibigan mong OFW or even dito sa Pilipinas na gusto ring umasenso sa buhay. Until our next video kanegosyo, always claim your way to success.